Magandang gabi, ako po si Teacher Mary at mahilig ako sa pagtulog. Kayo po? Ano? Nahihirapan kayo sa pagtulog? Kung gayon, makakarelate kayo sa bida ng ating kwento. Si Maya, ang batang nahihirapan sa pagtulog. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin ang mga unfamiliar words na maiengkwentro natin sa kwento. Ang bagay na ito ay isang lampara, ginagamit bilang ilaw. Nakakita na po ba kayo ng isang lampara? Magaling! Sumunod ay tala. Ang tala ay isang bituin na madalas nating makikita sa gabi. Magdako naman tayo sa huling salitang aalamin natin. Ang tawag dito ay banig, ginagamit bilang higaan. At masarap itong higaan. Nakahiga na po ba kayo sa banig? Magaling! Bago tayo magsimula, may 3 tanong akong gusto kong pag-isipan nyo habang pinapakinggan ng kwento. Una, sino ang bida ng kwento na nahihirapan sa pagtulog? Pangalawa, anong mga ginawa ng kanyang ina upang siya ay makatulog? Pangatlo, makakatulog kaya siya? Ngayon, simulan na natin ang kwento. Handa na po ba kayong makinig? Kung gayon, maupo na kayo at hihanda ang tenga upang makinig. Ang storya natin ngayon ay pinangalanang But That Won't Make Me Sleep. Isinulat ni Annie Pacanya Lambao at iginuhit ni Lisa Flores. Dumating ang gabi, kasama ang banig ng mga tala at mga buwang tila lampara. Oras na para matulog, sabi ni nanay. Pero gising na gising pa rin si Maya sa kanyang silid. Nanay, paano po ako makakatulog ngayong gabi? Tanong ni Maya. Kung tapos ka ng maghilamos at magsipilyo, ihihiga na kita sa iyong kama kasama ang makinis mong kumot, malambot na unan at mayayakap na laruan. Sagot ni nanay. Pero hindi pa rin ako makakatulog niyan, sabi ni Maya. Pwede kitang basahan ng isa pang kwento kung gusto mo, sabi ni nanay. Pero hindi pa rin ako makakatulog niyan. 3 kwento na po ang binasa niyo sa akin, pero gising na gising pa rin po ako, nanay. Paalala ni Maya kay nanay. Ano pa kaya ang maaari nating gawin para makatulog ka na? Sabi ni nanay habang nag-iisip. Magtatawag ako ng mga musikerong tutugnog ng pampahimbing habang kinakantahan kita dito sa iyong silid. Mukhang masaya yan, pero hindi pa rin ako makakatulog niyan. Hihilangin ko sa mga diwatang suklayin ng buhok mo hanggang sa makatulog ka. At bigyan ka ng napakagandang panaginip, sabi ni nanay habang hinahagod ang mahabang buhok ni Maya. Gusto ko ng mga diwata, sagot ni Maya. Pero hindi pa rin po ako makakatulog niyan. Ihihiga kita sa ating duyan at hihilingin ko kay Ginoong hangin na umihip ng marahan para antukin ka na't makatulog, sabi ni nanay. Pero hindi pa rin ako makakatulog niyan, hagik-hik ni Maya. At mga tala, papasok sa inyong bintana, magbibilang ka ng mga bituin dito sa iyong silid hanggang makatulog ka. Nabilog ang mga mata ni Maya, katulad ng buwan kapag kabilugan at maliwanag sa tuwa. Pero hindi pa rin ako makakatulog niyan. Nang biglang may tumawag na isang malalim na boses. Maya! Tatay! Nandito ka na!
Buntong hininga ni Maya habang yakap ni tatay. Himbing na nakatulog si Maya kasama ang kanyang nanay at tatay. Nagustuhan niyo po ba ang kwento ni Maya? Kung gayon, magtungo naman tayo sa pagsubok ng kaalaman. Unang tanong, sino ang bida ng kwento? Pangalawa, anong nangyari sa kwento? Pangatlo, upang masubok pa ang iyong kaalaman, gumawa ako ng mga katanungan. Panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. 1. Kung ito ay simula. 2. Sa pangalawa. 3. Sa pangatlo. 4. Sa pang-apat, habang 5 naman kung ito ay pinakadulo. Number 1. Dumating ang ama ni Maya. Number 2. Dumating ang gabi pero gising na gising pa rin si Maya. Number 3. Babasahan ni nanay ng libro si Maya upang makatulog siya. At number 4. Hihilingin kay Ginoong Hangin na umihip ng marahan upang makatulog si Maya. Huling tanong, makatulog ng mahimbing. Ikalima, nakatulog ng mahimbing si Maya. Saan kaya dyan ang nauna? Ang pangalawa? Ang pangatlo? Ang pang-apat kaya? Ano naman kaya ang panglima? Galingan mo sa pagsunod-sunod ng kwento. Salamat sa pakikinig. Muli, ako po si Teacher Mary. Paalam!